Okay. quantity I have yung nakwenta ko pong mga quantities niya is 989 pieces. Okay. Yung height po nitong natin sir nung fence natin Oo. is 2 meters or 1.8 ba yun? Actually, yung height niya, engineer, may ako kasi meron tayong may provision kasi sa homeowners. Tama, Yung maximum allowed na height. Yes, tama po. Ano ba yung pero ipo-provide namin sa iyo. Sa deed of restriction. Kasi nasa sa HUA yan sa Homeowners Association ninyo. Actually, kita na namin yun, sir. Actually, mababa siya. Hindi siya abot ng 2 meters eh. Yeah, tama. Tama. Hindi ko lang assisted. Pero sige. Pero anyway, sige sir, no problem. Wala naman problema doon. Pero i-provide na lang namin sa inyo para at least mo hindi magka-problema later on sa Tama sa, po. Sa homeowners ng nila ng permit at the same time yung nila yung. Ang maganda sir sa both parties natin sir sa owner at saka yung sa contractor, alam natin na may yung provision diyan sa sa HUA, di ba? Yeah. So, at least kasi medyo sila doon, both parties alam natin. Medyo strict kasi sila doon sa sa requirement na yon. Since siguro nga baka gusto rin nila at least nakikita pa rin yung loob nung nung bahay. Because as much as possible siguro iniiwasan nila yung mga tipong mga illegal activity. Kasi may mga reported before sa akin na ganun sa loob eh. Hindi nila alam kung ano yung sino yung nakatira doon at the same time kasi pinaupahan nila. Yun yung may mga before ng nag-meeting kami ng mga board of directors doon. So meron silang mga ganung concern kaya sabi nila as much as possible sana we have to abide dun sa rules or requirements ng homeowners. Para rin at least tama din naman. Sa safety din naman ng homeowners. Tsaka at the same time, sabi nila, at the same time at least, kung halimbawa man, knock on wood, in case na merong something na parang mga unusual na nangyayari sa loob, at least during the rowing ng guard, nakikita na nila. So at least report agad yun. So yun yung mga gusto rin, yun din yung mga isa mga reasons din nila kung bakit very strict sila sa. So yun, sige, okay na tayo dun sa wall. Sir, yung itanong ko dun sa perimeter fence, yung paint na ginagamit natin, yung normal yan, may mga primer pa yan, di ba? Tapos meron ding mga like external coating na final coating. At the same time, waterproof, mga ganun, no? Para at least hindi siya agad-agad yung sa atin sir, yung sa amin kung hindi ko pa nakita yung specification pero kadalasan yung ginagamit ko pagka exterior yung 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 competition ng boys yung isa yung Davis yung ginagamit namin yan yung sa Davis okay rin naman ang Davis okay din naman yung Davis tsaka okay yan kumbaga ang labas sir magiging siya, parang plastic, ganun. Titingnan. Iba sa yan, sir, sa ibang pintura. Kasi yung mga ginagamit namin, yung existing na mga project namin, hanggang 10 years, hindi pa kami nakapag-repaint. Talagang siya. Talaga. Okay, good. Sige. No problem. Tapos, ang color naman nun is, magde-depend na rin naman dun sa design, no? Yun lang yung natin gayahin, sir. Yun lang yung gayahin. Yun na lang din para wala tayong anyway, gusto rin namin maging simple din yung natin para walang masyadong complication. Kaya nga sabi ko sa iyo yung kung ano yung nasa drawing, yun na lang yung i-follow din natin. Sige, sir. Yung sa fence, sir, actually, meron kaming meron kaming like requirement lang doon. Yung sa fence, gusto lang namin ng provision for electrical supply. Okay. Because although hindi kami maglalagay ng lamp post, ang gusto namin yung wall lamp. Okay. Yung normally, pero meron na yung nakalagay yung kung nakita mo yung ocular site. Tama. Meron na yung sa existing na yung iba dun sa lamp dun sa wall na lamp yung parang lang yun parang madali na yun.
Daanan lang 'yun ng ano sir ng wire na naka-PVC yung sa electrical para hindi pag mabasa hindi Pero madripo hindi sa kasama yun sa ano mo, no? Sa hindi mo exclusion yun, isa sa mga exclusions yan, di ba? Yes sir. Ang meron lang dun sir, yung panibago naming ano is yung service entrance. Yung service entrance na electrical. Yun yung ayusin natin yung Ayun poste. lang. Oo, correct. Yung sa Sipalco. O tama. At saka yung pangalawa, may ano kami doon sir, lights sir na ano. Doon na rin namin isabay. May electrical kasi doon sa ano yung signage. Oo, meron. Nakita niyo yun? So, kung mayroon mang maidagdag sir na ano, hindi na ano sa amin. Madali na lang sa amin. So mabilis na lang yung sa fence. Okay, sige. Basta ayun nga. Kasi later on kung magpapakabit kami ng yung simple lang na ano na wall lamp lang. Okay. Hindi siya mismo dun hindi siya mismo sa lamp na post sa ibabaw ng fence. So lagyan na lang namin ng abang sir, ano? Oo, abang. Pero pwede rin naman pakabitan ng solar din yun siguro later on. Pwede. So yung signage actually ang iniisip namin kasi yung alam mo yung poste ng Sipalco. Oo. Gusto ko rin namin palagyan ng ano later on ng ano yun ng solar light. Pero wait to follow na lang din yan. Okay. Basta yun na lang muna yung ano natin. Basta yun nga lang provision for electrical supply dun sa fence. Sige. Kung may maidagdag man sir, kunti lang siguro yun. Saka at the same time kasi later on kung gusto namin ipa-electronic yung gate sa sliding. Di ba sliding ang gagamitin mo dun sa carport? Teka muna. Kay Sted, tsaka Jaika, kasi dalawang option yan eh. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi pagka sliding, iba. Match ba dun sa match ba dun sa ano natin Jaika? Siya na dun sa amount natin. Plan. I-check mo nga yung sa plan na binibase natin sir is sliding yung ano doon. Sliding yung sa carport. Yes po sir. Yeah. Okay lang 'yun. Okay lang ang sinasabi ko is kung pwedeng maglagay din tayo ng provision for electrical supply doon. Because later on baka gusto namin ipa-remote or electronic type ng ano. Sir, sorry sir, na-interrupt ko kayo. Yung brother-in-law mo sir, nabanggit niya yung ano, yung ganyang ano, smart home. Kasi nagkabit na. Kayo nagkabit na? Siya. Siya? Kaya sabi niya, kuya, ganito, magpaano ka na lang kay sa contractor mo ng provision ng electrical. Magpaabang ka na lang para at least kung halimbawang pag may time tayo next year, pag uwi niyo, pwede natin siyang lagyan ng remote. Maganda yan sir, magandang marketing din yan sa amin. Kung sakali man. Kaya sabi niya, sabi ko wala problema. Kasi nakita yung sa kanya, lagyan niya yun eh. Yung dinademo niya sa YouTube niya eh. Pero pinakita niya sa akin nung una yun. Kasi medyo may alam din siya sa sa mga ganyan. Kaya sabi niya, kuya, paano natin yan? Sabi niya, pag may time tayo next year, sabihan mo ako para siguro sir, para yung sinasabi niyang abang, baka mayroong specific na kailangan namin na i-customize yung sinasabi niyang abang kasi para kung saan. Sige. Ganun na lang siguro. Balikan kita doon. Sige, balikan kita doon para at least kasi kung halimbawang baka sa iba mailaga, at least specific yung location. Sige. If ever na according to plans lang tayo, yun ang susundin namin. Kaya mas maganda yung galing sa kanya. Okay sir, ano pa kaya yung pwede mo sa materials? Yung sa ano pa sir? Ikaw magali ka. Hi, Engineer Jasper. Hello wife po, ni Chris. Okay po ma'am. Nalang ko'y pangutana kanang regarding sa, di ba, ano ba tawag ito? Polycarbonate ba ito ka nang ginabutang murag roofing sa mga canopies? Oo.
naa ba siya options na murag instead of clear, pwede siya murag na tint or bronze na color para dili kay siya totally nga kanang ang glare ang sunlight para sa Yes, sa ma'am. garahe or lanay? Na siya ma'am. Actually, tulogin na dogin na sa kaklase nga aside sa kanang dark o kanang clear lugar. Napunti ka ng dark ma'am nga kanang bitong solid siya. Medyo kuan lang to siya, malmal lang to siya pero ang kuan niya ato dili gid siya makalaos ang iyang init ato nga direct gid ba? Yeah, yeah. Oo. Pwede nila lang yung engineer sa quotation so that at least tan-aw na lang kasi at least murag mas muna akong preference actually kay dili gid siya directly na sa sunlight. Kasi yung kung nakabantay ka ng mga kuan ma'am kanang bitang polycarbonate bitaw nga nay halo-halo kana mo siya barato mo nang mulahos gid ang init niya na pero naagintay ka ng solid gid siya nga polycarbonate ma'am nga hindi siya basta-basta nga mapilo mo namugoy uban nga polycarbonate bitaw nga pagdikit nimo mubawog din siya kung init then pag mag-ulan mukuha na po dayon magkuan magkato siya solid gid siya medyo kuan lugar pricey lugar siya pero ang quality is very kuan yun nice siya. Na lang palihog sa quotation kay actually ang concern man pud namo kay kung imong na-observe sa katong pag-ocular ninyo ang among main door actually na siya na fade kay kaning totally exposed gid siya sa sun and usay pagkusog ang ulan nang wala gyud nang gipa otro gipa-varnish siya kay gi-wait lang sa namo na nga ma-properly ang canopies. Mo na ang mga concern namo. Sige ma'am, kanang kuan among ako ma'am makakuan pud ko sa among pintor nga makapahinambog pud mi kung pananitan nga kana sa fence namo papinturahan na namo then kung maganahan mo pwede na mo na pinturahan inyong kuan door nga so focus mo na to sa sige ma'am. Ano pa yung concerns mo? Yun nga, yung size ng canopy mo. Yung sa canopies naman, yun na lang naman sa drawing, i-follow na naman yun sa canopies, ang lang din na protection lang sa main door. Without na lang din. Wala sad sacrifice sa murag display sa aesthetic, kumbaga na Pero maganda ma'am, yung nindot, gwapa na kayo sa inyong kuan. Kato nga, gitanaw to na ako. Thank you. Okay siya ang kuan carpenter's cut ni kuan contractor. So anyway ma'am, napa may pangutana sa amo hopefully nga kung ma-revise na mo gamay karon then ma-send na mo sa inyo mag-agree ta kontrata na dayon. Engineer, isa pa ang mga ang mga tiles sa carport at ang lanay. May specific meron kasing may gusto kasi si Jazz. Okay. Normally ba ang plano niyo ilagay ito anong size nung tile? Mas maganda yung mas malaki sir kasi 60 by 60. 60 by 60. Pero bago naman kami kadalasan papipili muna namin yung client namin na at least 3. Base sa amin para hindi kung meron man kayong prefer na match naman doon sa hindi naman malayo doon sa estimate sa amin igo na natin yan. Yes. Yan lang. Pero mas maganda go ahead sir. Sa carport naman hindi siya mga glossy type dapat mga matte siya unglazed Oo. Tsaka hindi masyado yung yung puti kasi madaling madumihan. Yung isa rin. Kung ano yung sa sir, yung sa plano ninyo. Sa drawing. Sige. Okay. Kung anong kulay doon. Hindi na may tanong ako, yung sa yung sa mga sa fence ba, wala nang excavation yun or wala nang mga soil treatment yun, no? Wala na to. Pero kung gusto niyo sir, yung niyo sir, yung bahay niyo po ba na merong merong ginawang yan, may soil treatment yun, no? Yung sir, sige. Kasi yung niyan sir, extension. Kasi yung area na yan sir, yung severe stage at saka yung hanggang dyan, daming anay dyan sir.
Yun din yung inaano ko rin. Yung Tapos minsan nga may mga hindi lang anay, may mga iba-ibang like type of insects na lumalabas dun sa soil. Oo. Na pag ganun ba, meron ba kayong like nun? Meron, ba sir. kayong Tsaka na ganun or actually, sir, mga last year ata may tinitreat kaming isang bahay talaga, isang buong bahay. Tsaka yung mga na talaga niya, yung mga cabinet sa taas, inanay na lahat. Talagang paubos na. Ang ginawa namin, meron kaming product na galing Australia. Yung baits lang, yung kumbaga yung baits na tinatawag namin na ang mamamatay talaga yung queen talaga. Hinahanap yung Yung talaga, hanapin niyo. Pero pag before the construction, paano yun, i-apply niyo muna dun sa Sa soil. Sa soil? Yes, tama po. Or after, na? Merong before, sir, tsaka yung sa amin, meron ding after, yung natapos na, kailangan din yan, lagyan ng treatment. Actually, yun lang naman yung concern ko din. Kasi ang alam ko yung dun sa house kasi meron silang treatment na ginawa, soil treatment, during the excavation part. So, tinatanong ko lang kasi baka mamaya hindi siya covered dun sa fence during that time. Kasi bagong sa amin, sir, yung quotation natin, wala tayo dun, sir. Yung Pero in case na meron kayong ganung service, pwede bang include para gusto ko lang makita rin yung sige. Ang kadalasan sa amin, sir, is yung lang naman, yung post na pinaka-main, yun yung mga poste lang. Yung mga poste lang. Pagkabuuan naman, medyo yun yung poste lang talaga. Correct. Yung poste lang talaga. Sige, Sige, kung sir. meron kayong ganun type, paano na lang ako? Para yun lang din ang concern kasi mga concern ko sa Sige po. Kasi na-observe ko lang din during yung stay ko doon na marami talaga parang Sige po, sir. Sige po. Although hindi ko lang ako nakitang anay, pero still, siyempre ayaw ko rin magpakampante din na Mas maganda na rin yung prevention talaga. May tanong ako sa doon sa topographic elevation. Pwede ba explain nyo further kung paano to? Actually, sir, yung sa amin ginawa namin yan is visual lang namin Kumbaga, kami nang bahala doon sa bigyan ka na naman namin ng kung paano namin gawin. Pero yung estimate namin, sir, is rough. Kumbaga, hahabulin namin yung sir, galing doon sa lanay. Okay. Kailangan mas mas mataas siya compared doon sa roads. Ang mangyayari, yung sa naman mag-steps tayo papunta papasok. Parang ganun. Parang may step. Pero kasi kung i-level mo siya dun sa road, mas tataas siya compared dun sa floor area ng bahay na. Tama po. Diba? Kailangan talagang mag-steps talaga. So, paano yun? Paano ang nangyari nun? Like, paano nyo gagawin yun? May pero yung sa lanay, level pa rin naman siya ng ng sliding or ng flooring ng bahay. Oo. Tama. Ka-level pa rin sila. Oo. Or at least mas mababa konti, mga ganon yung lanay. Hindi naman siya mas mataas, no? Tingnan natin yung sa sir, yung habulin talaga natin yung yung kahit mag-slope lang ng sir 2%, ganon yung sa niya, sa roads niya, para doon lang pupunta yung mga tubig. Para hindi naman maging imbudo yung sa niyo, sa lanay niyo, di ba? Yun kasi yung ko rin, tama ka. Pero anyway, sige, pakitaan mo na lang ako ng paano ang magiging finishing kung meron kayo. Ang mangyayari lang yan, sir, kasi ma-visualize kung paano siya. Matambak namin doon yung doon na portion sa lanay, tapos yun lang, magiging step siya doon sa sa papasok, tsaka yung sa naman, papunta dito sa gilid niya, yung main door ata niya. Okay. Anyway, sige, let's see, na lang, anyway, tinitignan ko lang kung paano yung, what do you mean by topographic elevation, kung yun ba yung sa lanay na pag-usapan natin. Pero sige, malinaw sa akin. Sige, tingnan ko na lang yung niya, yung kung paano magiging
output nun. Sige. Pero na-explain ko sa inyo, sir, na ano, na-explain ko ng, kailangan mo pa na ano. Tingnan na natin, sir, ano, para ano talaga, ma-justify namin na maayos. No? Yung sa service entrance, ito yung ano, no, service entrance including breaker, weatherproof meter base. Sa poste. Ito yung sa poste, ano? Oo, tama po. Yung sa service entrance. Oo. Yung sa concrete stepping pads, engineer, ano ito? Yung mismong sa tapat ng main door or yung kabuuan. Kung makikita mo yung drawings, meron pa siyang mga ano, mga concrete na na parang footpath dun sa tabi ng ano, di ba? Leading to ano? To garahe. May instruction ako kay Shana kung ano yung naisunod niya yung ano, Shana, yung sa stepping pads o yung sir. paki-explain nga doon. Ay, refer ka lang sa plan, sir. Yung makita namin naman stepping pad siya sa perspective. Kasi meron din doon sa kabila eh. Meron din naisama ba 'yun? Wait lang. Saang side? Yung sa may likod, bale? Tama. Kumbaga, kung titingnan mo yung floor plan, dalawang sides ata yung may stepping pads. Okay. Ang tinatanong nila ni Bossing ano daw kung naisama ba yun sa estimate yung kabuuan. Tsaka ano yung stepping pads aside from dun sa main door. Sa main door. Na concrete na ano. Yung stepping pads from Lanay to Carport po. Lanay to Carport. Okay, sige. Yes po. So yun yung Lanay to Carport. Lanay to Carport. Yung sa likod ang hindi na isama. Yung sa likod ang hindi na isama siya na ano, yung from the carport going to the service area sa likod. Wala po sa service. Yung sa carport and Lanay pwede mo bang include yun sa quotation mo? Okay, sir. Para isang work na lang. Tsaka isama na lang din yung ano, kung ano yung materialis na gagamitin. Kung yung dimension niya, siya na. Oo. Yes, sir. Yeah. Meron ko bang concern? Okay na sa akin yun. Itong ano, yung sa landscaping mo. Meron ko yung canopy pala sa service door. Yung sa canopy. Sa service, hindi mo sinama. Hindi ko pala, Engineer, yung ano, yes po. ang actually, dito sa drawing, wala actually ang canopy sa service door. Pero pwede ka padugangan na lang. Aesthetically, kamo na bahala sa measurement. Basta ang amo na lang nga diligid siya nga kanang ma-expose ko totally sa sunlight and rain. Okay. Actually, murag kuan man siguro, ma'am. Appeal naman siguro to siya sa mo ang kuan estimates ng instruction nako ato. So i-verify na nako kang stead ug kang Shana ko. Pari-check mo rag 3 man to sa Lanay, main door and the garage. So pang fourth bali ang service door na ano. Okay. Shana. Paki-verify do sa kuan daw kung murag tulo ra gyud dito. Dapat unta. Kasi ang drawing, ang perspective, ang drawing engineer, dili siya dili pa siya included dun sa So sa amon lang, gusto namin at least para ma-protectionan din ang door. Para maklaro talaga kasama talaga siya sa ano. So instead, pakiikan. I think wala siya nakasama kahit murag 3 ra ang canopy. Yan yung step pads. Ito dapat ang step pads sa likod isama. Sama na yung step pads. So sa likod na step. Okay, ang question is ang kato sa canopy kung sa main door ba na-appeal ba siya? Sa service area, sir. Service area di sorry. Kanan siya oo. Murag feeling parang hindi yan kasama sa engineer kasi tatlo lang yung nandun sa Sa drawing actually tatlo lang yun. Scope nyo. Pag hindi kasama, include mo na lang. Quotation nyo. Sige.
So nag-note nyo kayo siya na at Sted para at least malaisahan na lang yun. Ano. Sir, maraming salamat no sa sa mga Yes. naibigay nyo na na hindi na nalagay namin. Actually, pero ano rin ang sa akin kasi 3 lang yung naano namin. Pero nung nag-review kami, sabi ko, ito kasi tinatamaan din to ng mga ng ulan. Pag lalo pag yung very strong yung sabi ko sayang ang pintuan ang mahogany ang kung masira. Then i-include na lang po ng stepping pads siya na kaning dinhi from the garage to the service area. Yes, ma'am. Complete. Or cement. Cement. Engineer, mayroon akong concern. Yung if you can see dun sa drawing sa layout, dun sa service sa dirty kitchen, service kitchen. Okay. Yang likod niyan sa may firewall. Ano yan parang rough pa siya Dili na siya rough, parang lang soil lang yun. Soil lang siya. Totally na Pwede pa siyang rin siya, i-cement din or ikaw na bahala kung rough lang na cement or what or para lang maano siya. Makita naman sa titingnan ko yung na video ko na yung wall lang sir, yung wall na yung sa likod. Sa dito sa likod. Sa may in between firewall tsaka service kitchen. Okay. Open space kasi yan open space po. So, ang niyan is since gusto rin namin either kung alin ang mas okay, kung concrete ba or simple na cement lang. Okay. Para lang siya ma-dry up pag umulan. Sige po. Isama namin yan, sir. So far, yun lang naman ang concern din namin. Tapos meron ako nakita sa exclusion yung landscaping. Anong type ng landscaping, sir, yung mga services? Kumbaga yung specific talaga na landscape, like sa may mga halaman, yung mga ganon, yung mga Bermuda, yung mga ganon. So, exclude din na sa amin kasi pwede naman kayo na pag nyo, pag nakatira na kayo, mag-garden kayo, ganon. Dala exercise. Yung sa labas, sir, makita mo may mga flower base doon yung ganon. So, hindi na namin kasama sa yun. Hindi na kasama yun, no? Excluded na siya, no? Oo. Excluded na. Tsaka, pa sir, baka makalimutan ko. Yung mga processing ng mga sir, yung mga dokumento doon. Kami na, sir, pero pagka may bayaran, sir, sa inyo na. Sige, no problem. Basta ang alam na meron. Pero may existing na kami kasi na permit fence actually, engineer. Yun, tama po na pag-usapan na yun yung gagamitin natin. Kung sakaling kung meron man silang i-require, kami na mag-process. Pero ang mga payments sa inyo na. Okay lang? Yeah. Okay. Saka sa tubig at kuryente ng during sa construction. Yung sa kung meron siyang kailangan charges sa atin. Okay, kasi pero yung water connection or yung drainage adjustment, ang chances nito meron siyang po sa exclusion, water connection and drainage adjustment? Wala naman siguro sa naka naman doon yung niya nakalagay naman ng maayos. At saka yung napakita mo yung water meter doon na in place naman siya na maayos. I think wala nang doon. Kung meron man siguro konti na lang. Kung gusto niyo lalagyan ng doon sa garage ba 'yon na may gripo. Kadalasan kasi merong gripo doon Hindi. Actually, ang gripo na nasa likod ng service kitchen na meron na doon. Kaya okay na rin. So, hindi na. Okay. Pag magdilig ng halaman sa
So medyo Meron na mataas sir, natin. meron na engineer dito sa may service kitchen. Yung May dalawang ano diyan na gripo. Okay. Yun lang, okay na yan. Pwede na. Kumpleto na pala. So yun lang engineer, tapos paano na lang dun sa kung ano yung mga pwede natin yung mga ano nyo idagdag dito sa discussion natin. I-include na lang dun sa ano sa quotation revise at the same time yung bill of materials, touching or specification ng materials. Then yun, pagka-review, then if we can sign na yung contract para at least. Normally ba sir, di ba 25 to 30 days ang ano ito? Ang expiration? Hindi, I mean, yung duration ng ano? Duration ng work nyo. Pero yung start-up, like for example, upon down payment, so ilang days yung umpisahan ka agad. Pagkano sir, kunyari next week, makakapag-decide na kayo, siguro i-target natin sir, lagyan natin ng Wednesday. Umpisa na. Umpisa nung sa pag-submit namin ng panibagong revised na quotation, pipirmahan nyo, tapos balik nyo sa amin, tapos ang susunod na i-ano namin isa yung contract. Pagkatapos ng contract, pag mapirmahan na, doon na rin kayo mag-ano kung saan nyo i-down yung down payment niyo. Down payment, okay. So Tuesday, and pagka Wednesday, umpisa na. So yun na muna yung timeline natin sir na schedule para. Okay. No problem. Para matawagan ko si Foreman na kailangan Wednesday may reserve na tayong ano diyan. Kailangan mo rin yung deed of restriction. Ano pa? Kailangan yung deed of restriction na rin para dun sa HOA. Yung sa HOA. Oo. Pwede. Sige, send ko na lang din sa isend na namin sa inyo. Sige po. Yung previous ba na contractor sir niya nagsubmit sila ng pangalan ng mga workers? Oo, needed yan siya. Kasi kailangan every time meron siyang doon sa guard. Meron sila, mag-submit sila, may mga requirements actually parang confirm ka ulit. Pero meron siyang mga requirements actually engineer. Kung may mga list. Tapos merong number of until what time lang ang working hours. 5 o'clock lang sa amin ang allowed. Until siguro 5. ang mangyayari niyan is pagka may manpower na kami, hindi naman i-diretso ng yan i-deploy talaga. Pupunta muna doon sa HOA. Yes. Tapos may orientation ata yan. Merong merong siyang like yung permit to work at the same time meron induction pa yata. Tsaka siya na pag yung mga tauhan doon sa kung kailangan ng kasi pagkakalam ko meron kailangan sila ng police clearance saka NBI. Kailangan yun. Actually, pwede naman i-coordinate doon sa engineer doon or ibigay namin yung contact person din. Sige po, mas maganda po. Sa security namin kasi sila yung in charge doon. Sige po. Para at least alam nyo kung ano yung mga kailangan ibigay at the same time doon sa mga workers din kung ano yung kailangan nilang proof upon entrance or sige ID ba or kailangan pag-login. Yun na lang. Anyway, sige, to follow na lang yung mga yon pag once na agree na tayo sa quotation. Sige po, sir. Okay, sige. Engineer, yun na lang. Sige, sir. Ngayon, lang namin muna yung revise. Then from there, we will review and then we'll contact you further. Okay? Sige po, sir. Sir, thank you, Engineer. GMG Construction, ng buong team, maraming salamat sa time. At Ma'am Jasmine, maraming salamat po. Magandang hapon po. Salamat din. Bye-bye.